Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2411 hanggang 2420. Sa Merrick, nakita rin nina Spencer at Callie, na nagpo-protekta kay Severin, ang tumataas na anomalya sa sandaling ito. Sila ay nabigla at natulala sa dumadagandong na kapangyarihan ng dugo at enerhiya mula kay Severin. Nanlaki ang mga mata ni Spencer, nalaglag ang panga sa pagkamangha. Ano? Ano ito? Natipon na ang pilosopiya, at nagbago na ang mga fenomenong celestial, maaari kayang si Severin talaga ang napili ng swerte. Kahit gaano pa man kagaling o katangi tangi ang isang ordinaryong Paragon Realm Cultivator, hindi kailanman makakaabot sa antas ng pilosopiyang nakalap tulad ng nakamit ni Severin. Tanging ang gigantic dynamo sa antas ng Royal Paragons lamang ang makakalap ng banal na kasulatan ng pilosopiya sa loob ng kanilang mga katawan. Total, halos hindi maintindihan ng mga Royal Paragons ang espasyo, at malayo pa ang lalakbayin para maunawaan ang banal na espiritu. Paano natipon ng isang Paragon Realm Cultivator na tulad ni Severin ang banal na kasulatan ng pilosopiya? Hindi pa naririnig ni Spencer ang ganitong kakayahan na umakyat sa immortalidad, lalo na ang masaksihan. Si Callie, na nakatayo malapit kay Severin, ay nagulat din tulad ni Spencer. Sinundan niya ng malapit si Severin simula nang pumasok sa Starry Sky Battlespace. Ang mga pagbabago sa celestial phenomena sa nakaraang tagumpay ni Severin ay hindi siya gaanong nagulat. Napabuntong hininga si Callie. Kalokohan. Ang pilosopiyang umiikot sa kanya, ang enerhiya ng lupang langit ay nagtitipon bilang isang marka, at kasama pa ang basbas ng kaguluhan. Anong klaseng kakayahan mayroon si Severin? Mas lalo siyang natulala nang makita niya ang malabong gininto ang ron na lumitaw sa katawan ni Severin. Posible ba para sa isang Paragon Realm Cultivator na magkaroon ng ganito kalakas na pisikal na katawan? Kahit ang North Sea Barbaric Clan, isang lahing dalubhasa sa paglinang ng pisikal na katawan, ay malamang na hindi ito makamit. Umikot ang pilosopiya, ang enerhiya ng Sky Soil ay natipon bilang isang marka. Ito ay isang tanda ng pagkumpleto ng isang uri ng banal na konstitusyon. Ang Chaotic Constitution ay isang natatanging banal na konstitusyon na nireranggo sa nangungunang tatlo sa Blue Realm. Sa kasamaang palad, dahil sa limitadong kaalaman ni Spencer at Callie, at pati na rin ang marka sa katawan ni Severin na nilikha ng napakalaking enerhiya ng Sky Soil, hindi nila ito makilala. Bagamat hindi nila ito matukoy, naramdaman pa rin nila ang panginginig ng kanilang mga kaluluwa at ang mga anit ay nangangatog sa pamamagitan lamang ng pakiramdam ng sinaunang aura na nagmumula kay Severin, tulad ng isang immortal na bundok na nakatayo sa mabituing kalangitan. Si Severin ay nakatuon sa pagsipsip at pagpino ng Sky Solid Energy Essence. Hindi pa rin niya alam kung gaano nagulat sina Spencer at ang iba pa. Tila naging isang sakam na itim na butas ang kanyang katawan na nilalamon ang lahat ng nakapalibot na enerhiya at materyal habang natatapos ang Chaotic Constitution. Ang kapangyarihan ng kalawakan mula sa mabituing kalangitan ay nagdulot ng pagtaas ng aura ni Severin. Katatapos lang niyang malampasan ang bottleneck ng Level 4 Paragon, at ngayon ay nagsisimula na itong lumuwag. Mabilis na nakarating ang momentum ni Severin sa mid-stage Level 4 Paragon. Pagkalipas ng halos kalahating oras, muling tumaas ang kanyang aura, naabot ang late-stage Level 4 Paragon. Sa wakas ay naging matatag ang tumataas na aura matapos nitong maabot ang kompletong yugto ng Level 4. Ang bottleneck na lubhang mahirap para sa iba ay tila wala na para kay Severin. Huminga ng malalim si Severin habang palabas ng attainment. Isang simpleng paghinga ni Severin ang may dalang nakakatakot na kapangyarihan. Bumuo ito ng isang bagyo na humahampas sa lupain, na naging sanhi ng pagkalipad ng mga higanteng bato sa lupa. Iminulat ni Severin ang kanyang mga mata at kinuyam ang kanyang kamao, ang hangin sa kanyang palad ay pumiga at sumabog, na bumuo ng isang pagsabog na parang kulog. Tumayo siya at marahang tinapakan ang kanyang paa. Isang di maarok na bitek ang lumawak pababa mula sa lupa at mabilis na kumalat. Dahan-daang nagunat si Severin, at ang mga buto at kalamnan sa kanyang katawan ay naglabas ng isang malakas na dagandong, umalangaw-ngaw sa kalangitan na parang nakabibinging kulog, umalingaw-ngaw sa himpapawid.
Masaya si Severin habang nararamdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay ang chaotic constitution sa kanya ay nasublimate sa ibang antas habang ito ay sama-sama sa Sky Solid Energy Essence. Madali na niyang magagamit ang lakas na higit sa 1,000,000 gamit lamang ang kanyang pisikal na katawan. Bagamat nag-level up pa lamang siya mula sa early stage hanggang sa complete stage level 4 Paragon, ang lakas ni Severin ay tumaas ng ilang beses. Kung sakaling makaharap niya muli si Damian, may kumpiyansa siyang matatalo ito sa loob ng ilang galaw nang hindi pinakakawalan ang alinman sa kanyang mga divine techniques. Bukod dito, matapos masipsip ang Sky Solid Energy Essence, naramdaman ni Severin ang mga pagbabago sa kanyang mga buto bukod sa pagkumpleto ng kanyang chaotic constitution. Bawat buto ay hinaluan ng gininto ang kinang, na inukit ng perpekto ng banal na kasulatan ng pilosopiya. Ito ay isang bagong kakayahang isinilang matapos masipsip ng kanyang chaotic constitution ang asensya ng enerhiyang Sky Solid at mapaunlad ang chaotic constitution ng husto. Ang bawat buto ay nagtataglay ng banal na kasulatan ng pilosopiya na inukit ng kapangyarihan ng Sky Solid at kapangyarihan ng kaguluhan. Ayon sa alamat, sino mang nakapagpaunlad ng Chaos Bone sa sukdulang antas ay maaari pang muling ipanganak gamit ang isang patak ng dugo at makamit ang tunay na immortal. Naging seryoso si Severin. Ginamit niya ang kanyang lakas at kinuha ang Sky Soil Zenith, na nagdulot ng sugat sa kanyang braso. Sa sandaling lumitaw ang sugat, ang napakalaking kapangyarihan ay sumulong patungo sa pinsala. Sa isang kisap mata lamang, ang sugat sa kanyang braso ay agad na naayos ng dumadagandong na kapangyarihan ng banal na kasulatan ng pilosopiya bago pa man lumabas ang dugo. Walang nakikitang sugat sa braso ni Severin na dulot ng Sky Soil Zenith, ang elite quality spiritual treasure. Bagamat si Severin ay may malakas na pisikal na depensa noon, maaari lamang siyang lumaban at masasaktan pa rin ng Sky Soil Zenith. Gayunpaman, wala siyang kinatatakutan laban dito dahil ang chaotic constitution at chaos bone sa kanyang katawan ay nagpahusay sa kanyang kakayahang magpagaling, kaya pa niyang mabuhay kahit tamaan ng isang elite quality spiritual treasure direkta sa mahahalagang bahagi ng katawan. Malaki ang naging pagbuti ng lakas ni Severin. Napuno ng kagalakan si Severin nang maramdaman niya ang kanyang pagbuti. Kalahating hakbang na lang ang layo ko sa level 5 Paragon. Masyadong maliit si South Sky para sa kanya. Maaari siyang pumunta sa Grundy Uno Sacred Land sa Middlebridge kapag naabot na niya ang level 5 Paragon. Hindi niya kailanman mapapabuti ang kanyang kakayahan kung hindi niya pinalad na makapasok sa Starry Sky Battle Space at nakakuha ng napakaraming pagkakataon. Bagamat sagana ang espiritual na enerhiya sa South Sky, limitado ang mga pangunahing mapagkukunan sa pagsasanay. Para sa isang taong may chaotic constitution tulad ni Severin, ang bawat tagumpay ay nangangailangan ng napakalaking dami ng mga mapagkukunan. Bumantong hininga si Severin habang minamasahe ang kanyang noo. Masyadong malakas ang talento ko, bawat tagumpay ay nangangailangan ng napakaraming mapagkukunan. Kailangan ko ng mas maraming oportunidad sa lalong madaling panahon. Binawi agad ni Severin ang kanyang mga iniisip pagkatapos. Pinagtagpo niya ang kanyang aura, at lahat ng gininto ang rune sa kanyang katawan ay bumalik sa kanyang katawan, na nagmukha siyang kakaiba. Lumapit sina Spencer at Kali mula sa hindi kalayuan at binati si Severin. Binabati kita sa pag-unlad mo sa iyong tagumpay, Severin. Binabati kita, Severin. Nasaksihan ni Spencer at Kali ang katatapos lang pagperpekto ni Severin sa kanyang chaotic constitution. Lubos silang humanga sa kanya ngayon. Naniniwala silang ang pag-akyat ni Severin sa immortalidad ay sandali na lamang. Nakita ni Severin sina Spencer at Kali, na medyo natuwa, at tumawa siya ng malakas. Ha. Salamat sa inyong dalawa sa pagbabantay sa akin. Naunawaan ni Severin ang mga iniisip ni Spencer at Kali, at hindi siya nag-atubiling dalhin ang mga ito sa Starry Sky Battle Space. Total, ang pagkakaroon ng dalawang katulong na may malalim na kaalaman ay maaaring makapagpagaan sa maraming alalahanin ni Severin. Ang lakas ni Severin ay lubos na tumaas habang pinaperpekto niya ang kanyang chaotic constitution, na parang kaya niyang pabagsakin ang mga bundok gamit ang kanyang pisikal na katawan at pekalmayan ang mga alon gamit ang kanyang mga yapak.
Ang kanyang dakilang kapangyarihan ng dugo at enerhiya ay parang isang malaking hurno. Gayunpaman, ang mga maaaring makapasok sa Starry Sky Battle Space ay hindi mga mahihina. Lalo na ang mga saintmen mula sa iba't ibang sagradong lupain at ang banal na tagapagmana ng ilang pangunahing angkan, lahat sila ay level 7 Paragon. Kahit na tumaas ang lakas ni Severin, hindi siya nang ahas na garantyahan ang isang matatag na tagumpay kapag nakaharap ang kababalaghan na ito. Sa makatuwid, tinanggap ni Severin ang pagkakaibigan nina Spencer at Callie. Matapos tumugon ng may ngiti, huminto siya at sinabing, "Mabuti na lang at nalampasan ko na ang aking narating, maglaan tayo ng ilang sandali para makabawi at pagkatapos ay ipagpatuloy ang paggalugad sa iba pang mga sinaunang bituin sa Big Dipper para sa mga pagkakataon." Tumanggaw si Spencer bilang pagsang-ayon. May mga sugat siya dahil sa paghabol ni Nalay at iba pa mula sa Monsteroid, at hindi pa sila lubusang gumagaling. Ngayon na ang magandang panahon para gumaling at ibalik ang kanilang tugatog na kondisyon. Di nagtagal, habang umiinom ng gamot ang dalawang tagapag-alaga para pagalingin ang kanilang mga pinsala, nakatuon si Severin sa pagpapakilala sa Chaotic Constitution na katatapos lang maperpekto. Matapos masipsip ang Sky Solid Energy Essence, pinino ng kanyang Chaotic Constitution ang banal na kasulatan ng pilosopiya sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang dugo at enerhiya ay umalangaw-ngaw na parang pagan, at ang kanyang pisikal na katawan ay naging kasing tigas ng isang espiritual na kayamanan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Severin na ang lakas ng kanyang pisikal na katawan lamang ay maaaring lumampas sa 1,000,000 kilo. Ang isang ordinaryong level 4 Paragon ay maaaring malubhang masugatan sa isang suntok lamang mula sa kanya. Higit sa lahat, ang mga ginintoang ron na nakatago sa loob ng kanyang mga buto ay bawat isa ay ebolusyon ng teorya ng langit at lupa. Maaaring tipunin ni Severin ang kapangyarihan ng mga ron na ito sa mga Chaos Bones at mapahusay ang kanyang sarili, na agad na nagpapataas ng kanyang combat power ng ilang beses. Sa madaling salita, kahit na ang kasalukuyang naabot ni Severin ay ang complete stage level 4 Paragon lamang, maaaring madali niyang matalo ang isang complete stage level 6 Paragon. Maliban na lang kung may mamagitan sa isang level 7 Paragon, o walang makakapantay sa kanya sa Starry Sky Battle Space. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na mayroong hindi bababa sa 20 level 7 Paragon sa Starry Sky Battle Space, hindi ganoon ka-arrogant si Severin para baliwalain ang lahat. Sinamantala ni Severin ang bawat sandali upang mapabuti ang kanyang naabot at palakasin ang kanyang sarili. Samantala, nahulog si Francis sa isang lugar sa Big Dipper na hindi kalayuan sa Merrick na may bilis na parang bulalakaw. Matapos magdesisyong makipagtulungan kay Severin, humiwalay si Francis sa grupo ng Grundy Uno Sacred Land at nag-iisang pumunta sa Big Dipper mula sa Eternal Planet. Napansin ni Francis ang mga hindi pangkaraniwang palatandaan sa kalangitan pagdating niya sa Big Dipper. Hindi mabilang na mga guhit ng gininto ang liwanag ang nakatayo na parang mga haligi, at ang lupa ay umaalon sa gininto ang lotus. Ang walang kamatayang kinang at banal na liwanag ay nagngangalit ng may kamahalan. Malalaking kumpol ng lilang enerhiya ang pumailanglang sa kalangitan, at walang katapusang dumadagandong na mga ungol ang umalangaw-ngaw, na lumilikha ng isang mapang-ipang aura. Hindi mabilang na mga bituin sa kalangitan ang kumikislap na parang binabati nila ang isang kababalaghan. Nabigla si Francis sa eksena. Mahirap banggitin ang ganitong kababalaghan kahit na sa kanyang paglilinang. Si Francis ay may mahusay na kakayahan, taglay ang Warlord Constitution na kabilang sa nangungunang 10 dakilang banal na konstitusyon. Gayunpaman, kahit na naperpekto niya ang Warlord Constitution noon, ang Milky Way lamang ang naging dahilan ng pag-agos nito, na may umiikot na lilang enerhiya. Namangha si Francis sa kasalukuyang palabas dahil higit na lumampas ito sa sukat ng maperpekto niya ang kanyang banal na katawan. Habang mas natatangi ang isang kababalaghan, mas maraming kababalaghan ang maaaring mapuko. Nakaramdam si Francis ng mahinang aura ng banal na kasulatan ng pilosopiya sa mabituing kalangitan habang papalapit siya. Nag-isip-isip siya sa kanyang isipan. Maaari kayang may iba pang mga kababalaghan sa Big Dipper, na nagpapasimula ng mga penomenong ito. Bumili si Francis at naging parang guhit ng bahaghari patungo sa Big Dipper dahil sa kuryosidad at pag-aalinlangan. Dumaan siya sa dubi,
ang unang sinaunang bituin sa Big Dipper. Sa sandaling ito, napansin niya lamang na ang kababalaghan ay nagmumula sa Merek, at batay sa impormasyong kanyang nakuha, si Severin ay kasalukuyang nasa Merek. Tinaasan ni Francis ang kanyang mga kilay at nagpakita ng masayang ekspresyon. Maaari kayang si Severin ang may kagagawan ng kababalaghan. Bulalas niya. Kung si Severin nga iyon, magiging kasiya siyang sorpresa ito para kay Francis. Umalis siya sa Eternal Planet na may layuning mapadali ang kooperasyon. Si Severin ay kasalukuyang nasa ilalim ng Grundy Uno Sect, isang nasasakupang puwersa ng Grundy Uno Sacred Land. Kaya naman, itinuturing siyang disipulo ng Grundy Uno Sacred Land. Bago pumasok sa Starry Sky Battlefield, inutusan ng mga elder ng sekta si Francis na alagaan si Severin. Gayunpaman, habang mabilis na lumalakas ang lakas ni Severin, natalo pa nga niya si Damian, at nagpakita pa ng mga senyales ng pagkakaroon ng Starry Token, mas binigyang pansin siya ni Francis. Total, si Severin ang kanyang bagong nakababatang kapatid sa sekta. Kung makikipagtulungan sila, tiyak na mas malaki ang kanilang makukuha sa susunod na laban para sa Starry Ancient Palace. Natuwa si Francis sa kanyang inaasam, mabilis siyang nagtungo sa Merek kung saan naganap ang kababalaghan. Di nagtagal, lumitaw sa kanyang paningin ang kakaiba at mapanglo na Big Planet. Mayroon pa ring mga labi ng mga labanan na makikita sa espasyong malapit dito. Ang mga bitek sa sirang kawalan ay marahas na umiihip sa Nine Heavens gangwind at mga elemento, na pumupunit sa nakapalibot na espasyo. Naramdaman pa ni Francis ang natitirang aura ng Monsteroid. Sinundan niya ang mga pananaw ng aura ng Monsteroid at nakita ang isang gininto ang madugong ambon na lumulutang hindi kalayuan sa Merek. Iyon talaga ang lugar kung saan bumagsak si Damian. Pagkatapos ay itinoon niya ang pansin sa malaking planeta sa malapit. Matalas ang kanyang tingin, na parang nakikita niya ang kawalan at direktang tinitingnan ang taong nasa malaking planeta. Si Severin ba ito? Nakita niya si Severin, nakatatapos lang ng kanyang cultivation at pamilyar na sa kanyang katawan. Napansin niya na ang aura ni Severin ay umabot na sa complete stage level 4 Paragon, mas malakas kaysa sa Chismis. Bagamat medyo naguguluhan at nagdududa si Francis, patuloy siyang humakbang sa kawalan at lumapag sa Merek. Kasabay nito, napansin din ni Severin, na pamilyar na sa kanyang perpektong chaotic constitution, ang pagbaba ni Francis. Bahagyang kumunat ang noo ni Severin, pagkatapos ay palihim niyang ginamit ang Sky Soil Zenith sa loob ng kanyang katawan at naghanda na makipaglaban anumang oras. Nanigas ang kanyang katawan, at ang mga ginintoang ron sa loob ng daan-daang buto ay handa nang sumabog at dagdagan ang kanyang combat power ng ilang beses agad. Lumapag si Francis sa Merek at naramdaman niyang nagbabantay si Severin. Mabilis niyang kinausap si Severin upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Hahaha. Huwag kang mag-alala, Severin. Ako si Francis, isang successive disciple ng Grundy Uno Sacred Land. Unti-unting kumalma si Severin nang malaman niyang si Francis ay taga-Grundy Uno Sacred Land, at nawala ang kanyang mga pagdududa nang maramdaman ang pamilyar na aura ng Grundy Uno Treasured Notes. Ang Grundy Uno Sect na kanyang kinabibilangan ay isang nasasakupang puwersa ng Grundy Uno Sacred Land. Ang Grundy Uno Treasured Notes na kanyang nilinang ay isang pinasimpleng bersyon ng Grundy Uno Scripture, ang kanilang mga pamamaraan sa pagsasanay ay pareho, na hindi maaaring gayahin ni Newman. Matapos kumpirmahin ni Severin na si Francis ay taga-Grundy Uno Sacred Land, tumayo siya at nagtanong. Bakit ka nandito, Francis? Sa kabila ng pagkumpirma sa katayuan ni Francis bilang isang successive disciple ng Grundy Uno Sacred Land, hindi pa rin binibitawan ni Severin ang kanyang pagbabantay. Total, kakapatay lang niya kay Damian kamakailan, at ang biglaang paglitaw ni Francis ay tila kainahinala. Mahirap paniwalaan na dumating si Francis nang walang intensyon, lalo na't wala naman silang anumang relasyon. Marahil ay naramdaman ang patuloy na pag-iingat ni Severin, hinimas ni Francis ang kanyang ilong at humajijek. Hahaha. Naparito ako para batiin ka sa pagpatay kay Damian, sa paggawa ng pangalan para sa iyong sarili sa Starry Sky Battlespace at sa 3 pangunahing planeta. Hindi pinansin ni Severin ang papuri ni Francis, nanatili siyang kalmado at walang ipinakitang reaksyon.
Sa sandaling ito, sina Spencer at Callie, na nagpapagaling sa malapit, ay nagising. Agad nilang inilabas ang kanilang mga espiritual na kayamanan at tinitigan si Francis. Nakaramdam ng katuwaan si Francis nang ituring siyang kaaway pagdating niya. Noong una ay gusto niyang suriin ang lakas ni Severin, ngunit napasigaw siya sa reputasyon ni Severin nang makita niya ang makapangyarihang aura ng isang kumpletong antas ng level 4 Paragon. Hindi nakakapagtaka na sunod-sunod na pinatay ni Severin si Halbert, isang pangunahing disipulo ng Darkness Scared Land, at kalaunan, sina Jerry at Damian. Casual na nagsalita si Severin. Tama na ang pagbati. Ano nga ba ang layunin ng iyong pagbisita, Francis? Bagamat nakakuha na si Severin ng pwesto para mapunta sa Grundy Uno Sacred Land na matatagpuan sa Middlebridge matapos manalo sa malaking kompetisyon ng sekta, isa siyang disipulo ng Grundy Uno Sacred Land. Gayunpaman, nasa ilalim pa rin siya ng Grundy Uno sect at hindi niya kilala si Francis. Wala siyang oras para sa walang kwentang usapan. Nang makitang hindi tumugon si Severin sa kanyang pagbati, ngumiti na lang si Francis at sinabi ang kanyang layunin. Pumunta ako rito para magmungkahi ng kooperasyon sa iyo. Ipinapalagay ko na ang dahilan kung bakit ka hinabol ng Monsteroid ay may kaugnayan sa pagkuha ng Starry Token. Kumunat ang noo ni Severin nang marinig niya ang Starry Token, at may bahid ng pagnanais na pumatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi pa nga niya nasasabi kina Spencer at sa iba ang tungkol sa token, wala siyang ideya kung paano ito nalaman ni Francis. Mukhang nalilito si Severin, natawa si Francis at sinabing, ibinahagi ni Drake mula sa Monsteroid ang impormasyon mo pagkatapos mong patayin si Damian. Kahit hindi natuwa si Drake na nasira ang reputasyon ng Monsteroid, hindi na siya nakapaglaan ng oras para personal na harapin si Severin, kaya ikinalat niya ang balitang nawala ng Monsteroid ang kanilang treasure map. Malamang na mahulaan ng matatalinong taong nagbigay pansin na iyon ang mapa patungo sa Starry Token. Tanging ang token na iyon ang magpapahintulot sa Monsteroid na magpadala ng isang kumpletong level 6 Paragon tulad ni Damian. Mas lalong natiyak ni Francis na taglay ni Severin ang Starry Token dahil siya mismo ay mayroon din ito. Bahagya ng nararamdaman ng siyam na Starry Token ang isa't isa. Dahil dito, nagpa siya si Francis na maging prangka at isiniwalat ang kanyang layunin. Hindi ako magpapaligoy-ligoy, Severin. Alam kong mayroon kang Starry Token dahil mayroon din ako, at malabo nilang nararamdaman ang isa't isa. Halos nahulaan ni Severin ang iniisip ni Francis. Matapos mag-isip sandali, nagtanong siya. Ano ang pakay mo, Francis? Sumagot si Francis. Para makipagtulungan sa iyo, sigurado. Ang Starry Ancient Palace ay may siyam na token. Bukod sa ating dalawa, ang anim na iba pa ay dala ng Tristem, Cypress Goodone, isang kontemporaryong mongheng Buddhist mula sa Great Thunderbeat Temple sa West Region, ang angkan ng kain, at ang lumulutang na sagradong lupain, ayon sa pagkakabanggit. Ang huling token ay tiyak na paglalabanan ng lahat. Naunawaan ni Severin ang mga intensyon ni Francis matapos siyang magpaliwanag. Lumabas na 8 sa siyam na Starry Token ang lumitaw, at ang huli na lamang ang natitira upang paganahin ang Starry Ancient Palace. Matapos buksan ang palasyo, ang mga may Starry Token ay may mas malaking pagkakataon na makapasok sa assessment at makuha ang patak ng asensya ng True Immortal. Sa kabilang banda, ang mga walang token ay hahabulin at papatayin ng mga puppet sa palasyo. Ang token mismo ay gumaganap bilang isang protection na anteng-anteng, na ginagawa itong isa sa mga kayamanang hinahangad ng lahat ng natatanging talento. Lahat ng mga saintmen mula sa iba't ibang sagradong lupain at ang mga banal na tagapagmana ay naghahanap sa 3 pangunahing planeta para sa natitirang Starry Token upang mabuksan ang Starry Ancient Palace at makuha ang tunay na pagkakataon para sa immortal na pag-akyat. Matapos magpaliwanag si Francis, nagpatuloy siya. Hanggat handa kang makipagtulungan, iuulat ko ng tapat ang iyong kredito sa mga elder pagbalik ko sa sagradong lupain. Sa panahong iyon, hindi mag-aatubiling ipagkaloob sa iyo ang sagradong lupain upang maging isang na successive disciple. Alam din ni Severin na ang Grundy Uno Sacred Land ay walang saintmen sa ngayon. Ang pinakamalakas ay ang 5 magkakasunod na disipulo, bawat isa sa kanila ay naglalaban-laban para sa posisyon ng saintmen sa iba't ibang paraan.
Sandali na pinag-isipan ni Severin ang alok ni Francis, at tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Sige, sana maging maayos ang samahan natin, Francis. Kung napunta siya sa Grande Uno Sacred Land bilang kampyon sa Grand Competition, ang posisyon ng core disciple lamang ang makukuha niya, at ito ang dahilan kung bakit pinayuhan siya ni Oscar na mas mabuting maghintay hanggang sa maabot niya ang level 5 Paragon bago pumunta sa Grande Uno Sacred Land. Sa oras na iyon, magagamit na niya ang bentahan ng kanyang natamo upang makipagkompetensya para sa posisyon ng successive disciple. Iba ang trito sa mga successive disciple kumpara sa mga core disciple. Maaari siyang humingi ng benepisyo para kay Dayan at sa iba, pati na rin ang pagmamay-ari ng sarili niyang isla, mga lingkod at tagapag-alaga, tulad ng mga piling tao at core disciple ng Grande Uno Sect. Hindi naman masamang makipagtulungan kay Francis ngayon. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Francis matapos pumayag si Severin na makipagtulungan, at may masayang ngiti sa kanyang mukha. Nang magsasalita na sana siya, isang maliwanag na gininto ang haligi ng liwanag ang sumabog mula sa mabituing kalangitan. Isang anino ng isang token na medyo kamukha ng Majestic Mountain ang biglang lumitaw sa mabituing kalangitan pagkatapos. Malinaw itong nakikita sa loob ng radius na libu-libong milya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Francis nang makita ang pangyayari. Lumabas na ang huling token. Bulalas niya. Ang anomalya sa Starry Sky ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga kababalaghan sa Starry Sky Battle Space. Nakikita nila ang Majestic Mountain na anino ng token kahit nasaan sila. Si Severin, nakakabuo lang ng alyansa kay Francis, ay nakaramdam ng mahinang vibration mula sa Starry Token na nakaimbak sa spatial ring matapos makita ang paglitaw ng token shadow. Naging seryoso si Severin matapos niyang marinig ang bulalas ni Francis. Ang paglitaw ng huling token ay nangangahulugan na malapit nang mabuksan ang Starry Ancient Palace. Sa oras na iyon, malamang na mas maraming kababalaghan ang maglalaban-laban para sa pagkakataong umakyat sa immortalidad. Lahat ng pangunahing puwersa sa Blue Realm ay gustong makisali, maging ito man ay mga saintmen ng mga sagradong lupain, ang mga banal na tagapagmana ng 8 dakilang clans mula sa East Plain, ang North Sea Barbaric Clan, ang Thunderacho. Maaaring handa na ang Monsteroid o ang Western Dharma Guild. Hindi na nag-atubili si Severin. Tumingin siya kina Spencer at Kali, at sinabing, "Mag-impake ka na, maghanda ka na para umalis." Pagkatapos noon, tumingin si Severin kay Francis at sinabing, "Kailangan mo ba kaming lumaban para sa huling token para sa iyo, Francis?" Mayroon na siyang isang piraso ng Starry Token, kaya hindi na niya talaga kailangan ng isa pa. Ang Starry Ancient Palace ay mabubuksan din kalaunan, at ang pagkakaroon ng token ay para lamang mapataas ang pagkakataong mabuhay. Walang alinlang ang gusto ni Francis ang huling token, kaya humingi siya ng kooperasyon. Ayaw na rin ni Severin ng isa pa, sapat na para sa kanya ang pagkakaroon ng isang token. Matapos marinig ang mga salita ni Severin, tumanggo ng mabigat si Francis upang ipahiwatig ang kanyang pagsang-ayon. Sa simula ay plano niyang dahan-dahanin ang pakikipag-usap kay Severin, subukang maghanap ng mas maraming pagkakataon at kayamanan bago mahanap ang huling token. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na biglang lilito ang huling token sa sandaling ito. Tahimik na hinatulan at pinag-isipan ni Francis ang sarili at dahan-daang sinabi, "Mukhang nasa Polaris Planet yan. Siguradong maraming kababalaghan ang magtitipon doon para makipagkompetensya. 8 sa magagandang Starry Token ang pagmamay-ari na ngayon ng isang tao. Ang Starry Ancient Palace ay magbubukas gamit ang huling token. Ang pinakamalakas na pagkakataon sa buong Starry Sky Battle Space ay hindi isang immortal na gininto ang elixir kundi ang True Immortal's Essence sa Starry Ancient Palace." Noon, ang matandang baliw ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Blue Realm sa pamamagitan ng pagiging Supreme Paragon sa loob lamang ng ilang dekada at patuloy na umakyat sa immortalidad, umaasa sa True Immortal's Essence. Ang oras para buksan ang Starry Ancient Palace ay malapit na sa paglitaw ng huling token. Si Severin ay may perpektong chaotic constitution, na may walang limitasyong sirkulasyon ng sky soil at magulong enerhiya na maaaring magbigay sa kanya ng napakalaking lakas sa kanyang pisikal na katawan. Sa ganitong pinakamataas na antas ng tagumpay,
ang pag-akyat ni Severin sa isang immortal ay sandali na lamang. Gayunpaman, kung makukuha niya ang True Immortal's Essence sa Starry Ancient Palace, mapapabilis nito ang kanyang landas patungo sa immortalidad, na magbibigay daan pa sa kanya na maunawaan ang mga bagong divine technique. Kaya, pumayag siyang makipagtulungan kay Francis. Panalo naman ang lahat para sa kanya. Matapos kumpirmahin ni Francis ang direksyon ng Token Shadow, pumailang lang siya sa ere at tumapak sa kawalan. Tiningnan niya si Severin ng may determinadong tingin, at sinabing, "Umaasa ako sa iyo sa pagkakataong ito, Severin. Kung makukuha mo ang token na ito para sa Grundy Uno Sacred Land, lubos akong magpapasalamat." Tumanggaw si Severin bilang tugon sa sinabi ni Francis. Sumunod siya at pumailang lang sa ere, matatag at kalmado ang kanyang galaw sa ere, na parang naglalakad sa lupa. Pagkatapos magpagaling nina Spencer at Callie, nagsalita si Severin. "Tara na, Francis. Sa tingin ko maraming kababalaghan na ang nagsimula ng kumilos tungkol dito." Lumingon si Severin at dumiretso sa Starry Sky. Hindi nag-atubili si Francis at agad na sumunod. Samantala, si Drake, na nagmumuni-muni at umiintindi sa Space Arcanum sa harap ng isang bitek ng kawalan sa kung saan sa Eternal Planet ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata nang lumitaw ang anomalya ng ika-9 na token. Nasa sabik si Drake na makita ang anomalya sa mabituing kalangitan. "Hahaha. Tiyak na akin itong pang-9 na token." Masiglang binati siya ng ilang kababalaghan ng monsteroid. "Kamahalan, ang anomalya ay hindi masyadong malayo sa atin. Tiyak na madali mo itong makukuha. Binabati kita, kamahalan. Malamang ay makukuha mo ang maalamat na pagkakataon na umakyat sa immortalidad kapag nakapasok ka na sa Starry Ancient Palace." Medyo nakahinga ng maluwag si Lay nang makita ang eksena. Kinamuhian siya ni Drake sa publiko at nakaramdam ng mababang uri dahil ang mapa na may kaugnayan sa Starry Token na pagmamay-ari ng kanyang angkan ay kinuha ni Severin dati. Mas lalo siyang kinabahan at hindi mapakali lalo na nang malaman niyang nabigo at namatay si Damian. Natatakot siya na si Drake, na pabago-bago ang ugali, ay maglabas ng galit sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Lay nang makita nilang lumitaw ang huling token at malapit na ito sa kanila. Ngumiti siya kay Drake at sinabing, "Kailangan na nating umalis, kamahalan. Ang anomalya ay malamang na makikita sa layong libu-libong milya at tiyak na makakaakit ito ng atensyon ng maraming kababalaghan." Tumayo si Drake at agad na nagutos. "Tara na." Kasabay nito, sa Eternal Planet, pinangungunahan ni Blake ang mga disipulo ng Menzi Clan upang bantayan si Algernon. Nagmumuni-muni si Algernon sa isang lawa ng tubig na puno ng masaganang katangian ng buhay. Ang kanyang aura ay umaalon na parang isang malaking hurno sa bawat paghinga niya. Ang biglaang paglitaw ng anino ng token ay nakakuha ng atensyon ng mga disipulo ng Menzi Clan. Ito ba ang Starry Token?" Natigilan sa gulat si Blake. Si Algernon, na nasa kalagitnaan ng paglilinang, ay agad na nagising. "Ang Starry Token." Tiningnan ni Algernon ang anomalya sa Starry Sky nang may nag-aalab na tingin. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo siya mula sa pool at agad na sumugod sa Starry Sky. Tinukoy niya ang direksyon ng anomalya at sinabi kay Blake nang may tuwa at pananabik. "Ito ay isang pagkakataon para sa Menzi Clan. Lahat ng mga disipulo ng Menzi Clan, sumunod kayo sa akin." Sa sumunod na sandali, mahigit 10 tao ang pumailan lang sa Starry Sky na parang mga bulalakaw at naglaho mula sa lupa, diretso sa planetang Polaris. Sa ancient star ng Radiant Jade, isa sa mga sinaunang bituin sa Big Dipper, may isang bundok na kumikislap ng hindi mabilang na mga kidlat, binomba ang lalaki sa ilalim ng madilim na ulap. Ang lalaki ay matangkad at matipuno na parang burol, mahigit 10 talampakan ang taas. Nakasuot siya ng Amerikanang balat halimaw sa itaas na bahagi ng kanyang katawan at palda na balat tiger sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Mayroon siyang tansong balat, punong-puno ng mga totem at rune, parang isang obra maestra. Ang bawat pagtama ng kidlat ay nagpalakas sa kapangyarihan ng dugo at enerhiya ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lalaki ay sumugod sa madilim na ulap at huminga gamit ang kanyang bibig. Nilunok niya ang hindi mabilang na nakamamatay na kidlat sa kanyang bibig.
Pagkatapos dumighay, ang madilim na ulap ay naglaho, at lahat ng anomalya ay naglaho. Pagkatapos nito, ilang matipuno at malalakas na mandirigma mula sa North Sea Barbaric Clan ang lumitaw sa magkabilang panig ng lalaki. Siya si Tristram, ang kasalukuyang batang panginoon ng North Sea Barbaric Clan. Ang North Sea Barbaric Clan ay dalubhasa sa paglinang ng kanilang mga pisikal na katawan. Ang kanilang paraan ng paglinang ay ganap na naiiba sa iba pang mga puwersa sa Blue Realm, nakatuon sila sa pagpino ng pisikal na katawan upang maging isang espiritual na kayamanan, isang sundalong may metal na baluti, o kahit isang immortal na sandata. Sinamba nila ang Transmutation Circle ng Angkan, iniuukit ang mga ito sa kanilang mga katawan upang mapahusay ang lakas ng kanilang mga pisikal na katawan. Sa makatuwid, lahat ng mga cultivator ng North Sea Barbaric Clan ay matangkad o natatakpan ng kakaibang mga totem na parang tato. Natapos na ni Tristram ang kanyang cultivation at bumalik sa lupa, ang ilan sa kanyang mga miyembro ng angkan ay itinuro ang Starry Sky sa gulat. Tingnan mo, ano yan? Narinig ni Tristram ang sigaw ng kanyang mga kamag-anak at agad na tumangala. Nakita niya ang isang malaking anino na kumikislap-kislap hindi kalayuan sa Starry Sky, ang anomalya ay tila nagsasabi sa mundo na may isang kayamanan na malapit ng lumitaw. Nakita ni Tristram ang anino at nagulat siya. Ang Starry Token. Napagtanto niya na dumating na ang kanyang pagkakataon. Ilang beses nang nabigo ang North Sea Barbaric Clan na hanapin ang Starry Ancient Palace matapos nilang makapasok sa Starry Sky Battle Space upang makamit ang pagkakataong umakyat sa immortalidad. Daan-daang taon na ang nakalilipas nang tipunin ang lahat ng Starry Token at buksan ang Starry Ancient Palace. Sa kasamaang palad, ang North Sea Barbaric Clan ay walang anumang kababalaghan noong nakaraang pagkakataon at naiinggit lamang sa iba. Ngayon, nasa sabik si Tristram sa umuusbong na Starry Token. Maghanda na kayong lahat, sabi niya sa kanyang mga kamag-anak. Determinado si Tristram na makuha ang token. Isa itong pagkakataon para umangat ang kanyang angkan. Tiwala siyang makakakuha siya ng mas maraming pagkakataon sa Starry Ancient Palace at makikipagkumpetensya pa para sa pagkakataong umakyat sa immortalidad kung makukuha niya ang Starry Token. Hindi sinasadyang nakakuha ng token ang North Sea Barbaric Clan daan-daang taon na ang nakalilipas. Kung makakakuha pa sila ng isa, mas malaki ang magiging kalamangan ni Tristram. Hindi na mapigilan ni Tristram ang kanyang nasa sabik at nag-aalab na mga iniisip. Pinangunahan niya ang lahat ng kanyang mga kamag-anak na umalis agad. Kasabay nito, habang parami ng parami ang nakakapansin sa anino ng token sa Starry Sky, hindi mabilang na mga kababalaghan ang natuwa. Sabik na umalis si Wenzel mula sa Eternal Planet patungo sa Polaris kasama ang kanyang mga disipulo. Napansin ni Cypress, na masigasig na nagsasanay sa Big Planet, ang anomalya sa Starry Sky, at lubhang nagbago ang kanyang mukha. Lumipad siya sa ere ng walang imak. Bukod pa rito, mayroon ding mga kababalaghan mula sa 8 Great Clans tulad ng Cain Clan at Young Clan na nakakita ng anomalya. Agad din silang nagtungo sa Polaris. Bawat kababalaghan at disipulo ng kilalang puwersa sa buong Blue Realm ay nagmamadaling lumapit ng may pananabik. Ang anomalya na nilikha ng Starry Token ay kumalat sa buong Starry Sky Battle Space, at hindi mabilang na mga kababalaghan ang maagang naghihintay at handang sumugod, na parang makukuha nila ito. Isang pilak puting token na kasing laki ng palad ang kumikinang ng maliwanag, na sumasabog sa walang katapusang immortal na liwanag at kinang sa isa sa mga malalaking planeta sa Polaris. Hindi mabilang na mga ilaw ng bahaghari ang mabilis na sumilay sa kalangitan hindi kalayuan sa malaking planeta. Nangunguna sina Francis at Severin sa hindi mabilang na mga ilaw ng bahaghari. Naglakbay na sila mula sa Merrick sa Big Dipper at ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang makarating sa Polaris sa napakaikling panahon. Nang makarating sila malapit sa malaking planeta, natuklasan ni Severin na maraming tao na ang nagtipon-tipon. Karamihan sa kanila ay nasa Level 3 Paragon o Level 4 Paragon. Bagamat hindi mataas ang kanilang mga naabot, sinuri ni Severin ang eksena at natuklasan na mayroong hindi bababa sa 12-12 ng mga tao malapit sa token, at patuloy pa rin itong dumarami. Pagdating sa eksena, tumangala si Severin sa token sa malaking planeta.
Sa sandaling ito, sinusubukan pa ring lumabas ng Starry Token mula sa paghihigpit nito. Marahil ay pinaghihigpitan ito sa loob ng daan-daang taon, ngayon ay puno na ito ng mga mapaminsalang alon. Lumikha ito ng malalaking bitek sa kalapit na kawalan sa pamamagitan lamang ng kaunting enerhiya na lumalabas. Ang enerhiya ay naging sanhi ng hindi matatag na espasyo malapit sa token, kaya walang nang ahas na abutin ito sa sandaling ito. Kumunot ang noo ni Severin nang makita niya ang eksena, at napagtanto niya ang problemang naghihintay. Tiyak na lilikha ito ng labanan sa pagitan nilang lahat kung hindi niya kukunin ang token bago ang lahat, at hindi naman mahuhulaan na mahuhulog ang token sa kung sino. Habang nagmumuni-muni si Severin, isang sigaw ng pagkamangha ang gumising sa kanya. Si Algernon yan, ang banal na tagapagmana ng angkan ng mga Menzi. Nakita ni Severin ang isang mahabang bahaghari na papalapit sa napakabilis na bilis. Maya-maya, ang liwanag ng bahaghari ay tumigil ng paunti-unti malapit sa malaking planeta. Isang gwapong level 7 Paragon na nakasuot ng mararangyang damit ang lumitaw habang naglalaho ang liwanag ng bahaghari. Sa likod ng binata, nakita ni Severin ang isang matandang kaibigan niya, si Blake. Dumating na ang angkan ng Menzi, at tila hindi rin nalalayo ang iba pa. Nang makita ang pagdating ng angkan ng mga Menzi, sinabi ni Francis sa malalim na boses. Pagkasabi niya noon, marami pang mga guhit ng bahaghari ang lumapag malapit sa malaking planeta. Isang grupo ng mga taong may balat at tato ang lumitaw habang unti-unting nawawala ang mga guhit ng bahaghari. Sila ang North Sea Barbaric Clan. May chismis na si Tristram, ang kasalukuyang Young Master, ay isang pambihirang kababalaghan. Nakarating siya sa level 7 Paragon sa murang edad. Kahit si Wenzel, ang banal na tagapagmana ng Burke Clan, ay sinasabing natalo sa kanyang mga kamay.